Jasmine here! Tara, samahan niyo ako mag-travel. Isa sa mga bucket list ko ay ang pagpunta sa Isla Gigantes, Iloilo. Sabi ko nga, dagat na ako. So, me and my friend book a flight with Cebu Pacific for Piece of Air around September pa last year. Month before the flight, nag-book na rin kami ng day tour for Isla Gigantes island hopping. At nag-book po kami sa travel agency na Unseen Travel and Tours. Day tour cost 1,099 and they also arranged the hatid sundo van from accommodation kung saan kami naka-check-in. Maaga ang pick-up to start the day kasi medyo malayo ang Carles Iloilo from accommodation namin kasi nasa Iloilo City kami. Maaga kaming nakarating sa Bangkal Port kung saan mag-start ang tour. Kaya sabi ng organizer, magkape muna kami or mag-breakfast kami. Ang cute lang nitong pinag-breakfastan namin kasi may alaga silang mga pusa. Meow meow! Lalong pinagpapala yung mga store na may mga alagang pusa. Marami na rin kayong mabibilan na souvenir sa Bangkal Port. Siyempre, bumili kagad ako ng ref magnet. And my friend, walang dalang sombrero, kaya bumili siya ng hat because it's hot. Then, si organizer nag-announce na pupunta na sa registration area. After fill-in the information, ginather na yung magkakagrupo para pumunta na sa pinaka-port para sumakay na sa bangka. We have total 3 tour guides na mga bangkero / mga photographer. Sila pa yung magkukusang, "Ma'am, picturean namin kayo." Oo ha, di ba? Great service. And the tour just begun. Mga 9 AM na ata to na umalis kami sa port. Dalawa lang kami ng friend ko na joiner, pero most of these people are joiners din. May apatan, limahan, animan, dalawahan, couple, pamilya, barkada, lahat siguro. Nandito na, charet. After an hour, actually hindi ako sure kung an hour yung biyahe namin. Ang first island na pinuntahan namin is the Tangke Island, or known as Enchanted Lagoon. Para sounded like social. Oh, where do you go? At the Enchanted Lagoon. Char. Hindi ako nag-swimming dyan kasi akala ko nasa Divisoria ako. Charet. Yung nasa bangka namin, kami lang yung nakaschedule for that island kasi very organized nga si Isla Gigantes Store. Ineme. For the sightseeing lang kami ni friend kasi nga hindi namin feel mag-swimming. So, ninamnam lang namin yung kagandahan ng kalikasan. Charet. Siguro we stayed there for 30 minutes. So, picture-picture lang. Iba, nag-swimming, ng inggit. Tapos kami, nakanood lang sa kanila. Charet. Tapos eto na, ongoing na kami to Cabugao Gamay. I don't know if I pronounce it correctly. You can correct me if I'm wrong. So, this is the island that will fulfill my bucket list. Yung makapagpa-picture sa tuktok ng maliit na bundok na ito. No worries guys, hindi naman siya hiking. Hagdan siya, charet. Na hindi ka naman hihingalin sa pag-akyat kung gutom ka. Eme. And here's the view from the tuktok. It's so amazingly beautiful. As in, mapapa-thank you God ka sa creation niya. At after mo umaura sa tuktok ng bundok, may mabibilang ka naman na snack dito. Sorpresa na lang yung presyo, charet. So, nag-ikot pa kami sa maliit na island na to. Siguro mga 30 minutes pa. Ang linaw-linaw ng tubig, pero ang lakas ng alon kaya hindi na naman kami nag-swimming. Then, we headed to the next island na hindi ko maalala kung anong pangalan ng island mismo. Basta doon nag-i-snorkeling, ineme. Basta island siya ng Gigantes. Stayed there for 30 minutes para sa aurahan, picture-picture, tapos sunod na island na. Kaya nga, island hopping. At ang pinakahihintay naming island, ang Lantangan Beach, kung saan kami lalantak. Itong tour package na pinurchase namin is with lunch na. At may only scallops. Hindi ako mahilig sa seafood, pero kumakain naman ako ng hipon. Nag-try din naman ako ng scallop dito sa Manila, pero hindi ko kayang lunukin. Pero yung tinry ko, yung scallop dito sa Gigantes, grabe, ang sarap. Nakain ko siya, walang lansa. Fresh na fresh, lasang dagat. For me, achievement siya. Kasi nga, hindi nga ako mahilig sa seafood. Pero gosh,
try nyo mag-Isla Gigantes tour. Pero kung hindi naman talaga kayang kumain ng seafood, meron naman din silang hinaing pork and chicken. Meron din prutas o kaya mga shake na mabibili nyo individually, or hindi siya kasama sa free lunch. O kaya mag-soft drinks ka na lang. Charep. Tapos, meron din silang mga island dogs. Nakakatawa, promise. Nakita ko nga rin sila nag-swimming eh. Tuwa lang ako. By the way, wala pong signal sa island, sa bawat island na pinuntahan namin. Pero, no worries at all. May piso wifi sa island na to. Sa mga hindi makahinga na walang connection, kumunik na. Tapos, ayun, taob, busog ang mga person. Then, headed to the last island. Ito ata yung pinakamaliit na island na puntahan namin sa tour na to. As in, mga 15 na tumbling na ikot mo na tong island na to. Charep. May nagtitinda rin dito eh. Dito kami nag-drink ng buko. Hindi ko na nabidyohan kasi inikot-ikot ko nga lang tong island kasi hindi na naman ako nag-swimming. Pero yung friend ko nag-swimming na siya. Napansin niyo ba, sa lahat ng island na pinuntahan namin is pare-pareho silang malilinis. As in, na-keep nila na malinis ang bawat island. Super worth it ang Gigantes Island Tour. By the way, ang nag-accommodate sa amin na bangka is si Paul Rowan, na may mga tour guide na super accommodating and ina-assist ka talaga, hindi lang sa picture and kung anong kailangan mo. And then yung hapon na, I'm not sure kung magpo-4 or 4 na, we're headed back to the Bangkal Port kasi end na ng tour. Overall, super happy and satisfied sa food, sa view, and sa service. So, thank you so much. Thank you so much. Thank you din sa Unseen Travel and Tours for smooth transaction. For inquiries, you can message their page at nakatag na rin sila. Thank you for watching. Follow Jasmine Vlog. See you!